Basta-basta yan. May condition yan. Kanya, simpleng condition. Ang karanasan ko, nag-training ako ng 7 years, 10 years. Lahat yan, 3 years hindi ko naiintindihan. Nagkaroon ako ng katimbang, tinuruan ko. Nang tinuruan ko, sinabi ko sa kanila, hindi ako umalis sa grupo ko. Ako ang inalis. Anong naging problema? Dahil ayaw kong pabago-bago ang aral. Amen. Amen. Sapagkat lahat ng tao ay dadaan sa hukuman ni Kristo. Okay. Pag ikaw witness ay sinungaling, pabago-bago ang iyong testimonya, kakasuhan ka ng korte. Pag ikaw naglilingkod sa Diyos, ibinigay sa iyo ang revelation, pag binago mo yan ang testimonya mo, mananagot ka sa Diyos. Now, it is also a kind of conditions. Pag sinira mo ang condition ng Diyos, there is nothing reward na ma-receive mo. Walang reward ma-receive ng isang tao. Pastor, kahit ginamit ang baptism in the name of Jesus or Jesus Christ, hindi rin. Sapagkat ang promise ng Diyos, magkaroon lang ng katuparan if there is immoral principles that you have. Anong nangyari? Inalis ako. At nung inalis ako, pinagpatuloy ko ang pinaunawa ng Diyos. Sa totoo lang, napakahirap gampanan yan. Alam ng Sister White ko yan. Pero, ipinakita sa atin ng Diyos na walang panggobyerno, na walang kayamanan. Pero may condition. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. And then, the righteousness of God, which is the integrity of God. Pag nakuha mo yan, the reward is come. Hindi basta-basta yun. Ngayon, actually, sa tulong ng Diyos, mamaya ko na sabihin sa inyo. Ito po ang sinabi ng Biblia sa Daniel chapter 12, verse 3. 12 verse 3. Amen. Ito po ang ating mababasa. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Oh! At silang nagagbabalik ng marami sa katuwiran at Oh! parang mga bituin magpakailanman. In other words, na hindi matanggap ng lahat, but biblically, Acts chapter 20, verse 8, ang bishop ay mag-regulate, realign sa mga service sa loob ng church. You know why? Sapagkat maraming churches, ang pastor naging treasurer, naging auditor, naging board. Therefore, kinukorek sila ng bishop. Ayaw nilang magpakorek. Ibig sabihin, pag ang mali, pag tama, ay tama. Ibig sabihin, pag sinabing spiritual service, gawain ng Diyos. Ano ngayon ang gawain ng Diyos? Bago magsimula, mag-pray muna. Nakatayo? Hindi. Nakaluhod. Amen? And they are against on that declaration. But they are doing as well sa mga bagay na yon. Ang tanong, bakit ka lumabas? Bakit ka umalis? Anong purpose? Meron kang hidden agenda against the Lord. So, anong reward ang gusto mong hintayin? Wala kang reward matutupong. I tell you, brothers and sisters in Christ. Ngayon, Pastor, paano yan? Sabi nga ni brother, ang daming milyonary, Pastor, ang daming ginto dyan. Yes, there is. Central Bank, ang dami. Pero ang tanong, naibalik kaya ang integrity ng Diyos? Hindi. Naibalik kaya ang moral principles? Hindi. So, anong kailangan natin para magkaroon ng reward?
para tayo ay maging katulad. And the that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Amen. Amen. May forever ba? Meron. Praise the Lord. Meron. Buhay na walang hanggan. Pag nakalabas ka sa iyong lahi na yan, at nakasunod ka sa condition ng Diyos, to clean spiritually, and you can serve unto the Lord using by His moral principles, at the same time the integrity of God, ang liwanag na yan ay walang katumbas na liwanag. Ang turo, ang aral na yan, walang katumbas na turo. Bakit po? Sapagkat yung turo na ating sinusundan sa Diyos, that they that be wise. Pag sinabing wise po, meron kang moral principles. Amen. Nanay. Nanay. Praise the Lord. Magaling na po kayo. Malakas na po kayo. Praise God. Okay. Another one. Pastor Armando. Basahin natin sa aklat po na Mateo chapter 9, chapter 10 verse 42. 10:42. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Ang sinuman magpainom sa isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig ng malamig. Dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Biro mo, tubig ha. Tubig. Ay, minsan may nagpainom sa atin dito ng soft drinks. Minsan may nagugulay sa atin dito masarap na gulay. Ang busog natin. Huwag ka nang magtaka na yan, nabuhay ka ng 80 ngayon mahigit. O na tayo magtaka na tayo pinagaling sa ating mga sakit. At huwag ka na magtaka na itatanggap ka ng reward ng Diyos as soon as possible. Amen. Ngayon, ito po ang matindi. Patindi ng patindi po. Romans chapter 2 verse 10. Pagdating po sa reward, Romans chapter 2 verse 10. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Ngayon, kung puro galit ka sa iyong kapwa, silip ka ng mali sa kapwa, criticize ka sa isang kapwa, criticize ang kapwa, anong tawag noon? Kabilang kayo iyon sa nation na tinatawag na mabuti? No. Anong sabi ng Biblia? 10. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo, ang una-una at gayon din sa Grego. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, sa kay Kristo. Lahat iisa na. So we are Christians today. Pag gumagawa ka ng mabuti, makikita sa iyong kalulutian ng Diyos. Eh kung si style ng tao itulisan, pag sumunod ka sa kanya, magiging tulisan ka na rin. Titingnan niya yung mukha ng katabi niya kung tulisan. Wala, angel. Sinubukang angel. Amen. Kawawa ang sasama sa taong gano'n. Walang reward yun actually. Kasi ang tulis na ng tulis eh. Papasukin ng bahay mo, tulisin ka. Nay, pag sumunod ka sa akin, yung ikapo mo, bigay mo sa akin. May puro bang gano'n? Ang sabi ng isang pastor, oy, yung baboy mo, 5 yan ha. Pagka nabinta yan, yung 10% ha. Sabi nung mayari, kung bihira itong pastor na ito, nakti pa nga eh. Kinukondisyon na yan. Nakakahiya sa hanay ng pastoral. Nakakahiya po mga kapatid kay Kristo. Now, in 1 Corinthians chapter 3 verse 8. 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Ganito po ang ating mabasa mga brothers and sisters. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay isa. Yes. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan. Ayon sa kanyang sariling papagal. Now, if we took good of all nations,
ang binigyan ng Diyos ng integrity and also the moral principles, iyang mga taong karapat dapat bigyan ng reward. Amen? Amen. Ay kung naninira ka sa kapwa, sinisira mo ang Christ government, sinisira mo ang gawain ng Panginoon at nagpipredict ka ng mga negative prediction, anong reward ang maaasahan mo? Amen? Ano ang reward sa mo ng tao? Pilay. Oh, Hmm? sablay. Sabay na reward. Bukod dyan, meron pa. Ephesians chapter 6 verse 8. Tingnan mo, antindi ko. Ephesians 6, Because we are international. Okay? Ephesians chapter 6 verse 8. verse 8. Amen. Yan po ang ating mababasa. Yamang napapag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon maging alipin ulaya. Kung ano binigay mo, yan ang ani. Yung ranking na ibigay ng Diyos sa'yo at sa akin, samantalahin mo na yun. Okay. Inside of the church, we have board of trustee. We have auditor, treasurer, overall. Pag binigay sa'yo ng Diyos yan, pagyamanin mo na. That is your rank. But yours, it comes from God. Reward also yan. Amen. Reward yan ng Diyos. Rank ng Diyos. And that is your station. Katulad niyan, ang tawag niyan power station. Mula sa solar, papasok dyan ng kuryente, at yung kuryente, mag-distribute ngayon, kaya tumunog yan. Ngayon, yung station natin, which is God, amen? Nahayag sa kanyang larawan, this three dispensation sa kingship time, itong king, mag-rely sa atin ngayon ng wisdom, knowledge, and revelation. Pag nasa iyo na, nagkaroon ka na ng moral principles, at the same time, Jesus Christ was restored in His integrity at makita ito supposedly sa loob ng church. Amen. Amen. Kapag ikaw at ako ay nasa loob ng church, ang mga taong yan ay may ranggo sa Diyos. Hindi porke ako dito, pastor, si pastor nandito, under tayo niya. Hindi. Lahat tayo under ni Kristo. Bilang kaayusan, may mga tao nang naka-in-charge. At hindi ko pwedeng pasukin ang isang church na sipain ko kayo, alis kayo dyan, ako na dito. Igagalang ko ang mga tumunuan. Under 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Anong sabi? Gawing may kayusan at karapatan ang lahat ng bagay. Sinong may karapatan sa lugar na ito? Diyos. Sino ang pinagkatiwalaan ng Diyos? Sila. Amen. Igagalang mo yan. And that is also one of a kind. Like a jurisprudence of law, also the spiritual. Alam mo ang sistema ng due process sa spiritual. Amen. Amen. Hindi na kailangan hampasin ang tao ng jacket para matumba. Di na